Okay, alright. Update po tayo sa Kimpaw Ganap, guys. Ito na naman tayo, guys. Dito, update sa Kimpaw Ganap, guys. Patuloy tayong umaarangkada. Ito na, guys. sorry. Naubo ng konti. Ito, Si Paolo Avellino po ay isa sa pinakatahimik na katambal ni Kim Chiu at di lang naman po katambar kundi kasama or alam mo na ang level hing. Pero alam nyo ba, rinig hanggang sa buong mundo yung sinabi ni Paolo Avellino na nag-I love you kay Kim Chiu. Nakatutok pa yung mic dyan, guys, ha? Aba, ibang level na talagang nangyayari dito, guys, kasi si Paolo Avellino hindi sukat akalain na ganon siya magsalita sa harap-harapan. We cannot judge person by its cover or the book by its cover, but suddenly, we appreciate Paolo Avellino. Ito nga yung sabi ko sa inyo, yung taong hindi nagsasalita ay may kakaiba yan. Parang bomba lang yan na pag sila'y sumabog, talagang delikado ka na. That's the real score sa mga taong hindi nagsasalita at tahimik lang. Gaya dito, guys, hindi mo inaasahan or walang umaasa na magsabi si Paolo Avellino na I love you kay Kim Chiu sa maraming tao, guys. That is the real or that's the truth. Pero kagabi, guys, halos hawak-hawak pa niya yung mic at nag-I love you sa dami ng tao dyan, guys. Oh my God, ikaw na Kim. Ikaw na yung favorito. Ikaw na yung lahat-lahat. Kumbaga, nasa iyo na ang lahat, Kimi. Takang-taka yung mga netizen or yung mga friends or kasama ni Kim Chiu sa kwan, guys, sa loob ng event. Kasi kitang-kita nila yung pag I love you ni Paolo Avellino tapos napanganga pa si Kim Chiu na parang ang dating niya kay Kim Chiu, bakit I love you ang daming tao o malalaman na nilang sekreto natin. Alam mo ba yung ganon? Parang ganon yung nasa isip ko, guys, kasi they are trying to deny everything, but the thing is, the fact is really come out. Yan po yung katotohanan dito, guys. Yung the fact is really come out in the mouth of Paolo Avellino. And then, yan nga, maraming nagsasabi, pag may mga interviews, dapat si Paolo Avellino maghahawak ng mic. It's not Kimi. Kasi si Kimi, kasi alam niya kasi yan pasigwayin yung salita eh. Alam na niyang palusutin eh. Kasi sanay na si Kimi sa mga ganun. At medyo nasanay na rin si Kimi sa mga medyo ba. Samantala si Paolo Avellino, it's just only for Kimi Sambalan na halos everyday or halos every week siya maghahawak ng mic as of now. Kitang-kita mo naman yung ebidensya, diba? And now, dito tayo ngayon na kitang-kita mo alam mo ba yung pagsabi ni Paolo Avellino kay Kimi na I love you? Aba, dun sa video, guys, talagang kahit slow motion mo siya, mas lalo pag gawin mo siya slow motion, guys. Oh my God. Kitang-kita mo yung pagkabigla ni Kim Chiu, yung pagnganga niya ng parang may nakita siya nakakaiba or na-surprise siya. Yung tao ba na nabigla or something new in her eyes or in their eyes is yung talagang kita mo yung excitement or something na happiness, guys. Kitang-kita mo sa mukha ni Kim Chiu that time. Oh my God, halos lahat na pasigaw, guys, as in. Ayon dito sa ating legit na sources, guys, alam niyo kung sino daw yung kumuha dun sa video sa kanila na habang silang dalawa ay nag-uusap at hawak-hawak ng microphone. Because Kim Pao was the eye of beholder on that time. And yet, alam naman natin na they are launching their movies which is My Love Will Is Up Your Right. Kaya
araw nila yun. And then, after that guys, after they are launching and everything in their movies, there's something event na yung bang nagjo-joke yung dalawa. At sinamahan naman ng mga kaibigan nila. And then, dun na nag-I love you si Paolo. You know the expression of each and everyone invited in that event, guys, is halos hindi daw sila makapaniwala. That's the real score. Hindi daw sila makapaniwala na mabanggit ni Paolo Avellino yung mga katagang ganon, which is hindi naman siya nagsasalita. Kahit nga daw yung tanongin mo siya kung ano yung mga ganon na bagay, is parang baliwala lang yun sa kanila. Yun yung mga katagang hindi mo maiiwasan na panungin mismo yung sarili mo kung tama ba yung sinabi ni Paolo Avellino or nag-joke lang siya. Yan o guys yung mga facial expression yung mga taong na karinig dun guys is sobrang saya at ang sabi pa daw kay Kimi is hindi mo na ma-deny kasi nandyan na yung evidence siya. That's the real true guys. Kasi pag if you are keep on denying the fact na yun, ano yung mga real score something, ano yung is if you keep on denying the fact, dyan mo malalaman yung ano yung kapapuhanan dito at dyan mo din malalaman yung sinasabing lumalabas pa rin ang katotohanan sa lahat. Diba? You know guys ang daming nagmamahal kay Paolo Avellino simula nung naging katambal niya si Kim Chiu at iyan ay kitang-kita naman natin sa Soknit. Kung daming nagmamahal sa kanila guys, ang sobrang dami talaga. Pero yung kitang-kita kasi natin sa Soknit yan, makikita mo talaga na makita yung ebidensya is yung patagoba na hindi mo sukat tatalanan. Ito na ba to? Or ano ba to? Parang ganun kaya. Pero dyan you ma-realize mo na in every senses of their gesture guys is may katotohanan na pala yan. Every senses. Kaya nga ang sabi dito sabi ni Attila Khan ni Kim Chiu na even though just only a time 2 years or just only yung hindi kahit sabi nito kahit 2 years or less than 3 years pa lang namin nakilala si Paolo Avellino, we do believe that we trust him pagdating kay Kim Chiu. And then masyado kasing loyal at humble si Pao kaya ina-admire namin siya. Ang dami kong friends na tinatanong kung kumusta naman daw yung level nila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino. Pero as far as I know, nire-respeto ko yung kanilang level na sinasabi. Pero ng akin lang ay pinoprotektahan ko si Kim Chiu at pinoprotektahan ko din si Paolo Avellino because in that sense that sila po ay makatambalits natin ni. Kaya ang gusto ko lamang is maayos si Kim Chiu at alagaan ni Paolo Avellino si Kim Chiu. That's the message of Attila Khan kay Paolo Avellino. And then also the fans guys. Kaya nung nag-message si Attila Khan ng ganyan is yung nung biglang may interview kay Paolo Avellino. Alam mo yung tipid na pagsagot ni Pao sa mga interview tapos sabay tingin kay Kim Chiu ay biglang parang may pahiwatig si Paolo sa mga nag-interview. Parang ganon. Huwag mo akong interviewin na on the spot kasi baka magsasabi ako ng totoo. Si Kimi na lang ang tanungin ninyo, hindi ako. Parang gano'n. Alam mo, you know that, being true to yourself or being someone that you want to be with yourself. Kasi hindi mo talaga maipagde-deny, hindi mo maide-deny. But yung magsinungaling ka or you just keeping yourself for the others' purposes, yung gaya ng dahil lang sa showbiz or sa management mo, kailangan mo magsinungaling para hindi kayo mabisto at para mas marami pa kayong papakiligin ba para humahaba yung inyong love team. If ganon yung sequel or ganon yung mga gusto ng mga love team kasi yung mga management nila is parang pakiramdam sumusunod ka na lang sa kanila. Sometimes nakakalimutan mo kung ano yung sasabihin mo sa media and sometimes naman nasa set of mind mo din siya.
Siyempre nga, pag ikaw kasi nagsisinungaling guys, pag nagde-deny ka, on the spot of interview, you know what is the reason why, or you know na nagsisinungaling ka eh. Kasi yung isasagot mo, magkaiba na dun sa isasagot mo sa another interviews. That is the very different guys pag ikaw ay nagsisinungaling. So guys, alam mo sino kumuha sa video sa kanila that time is yung friends nila. Pero ayon dito sa ating legit na sources guys, masyadong malapit ito kila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino. Friends talaga nila ito. Ito din yung kasama nila kung saan man sila mag-outing or kung anong man kung saan man sila pumupunta. Kasama din ito. Pero dahil nga po sa ayaw niya magbanggit, ayaw niyang banggitin yung pangalan niya, Sokmed, dahil nga, siyempre baka mag-viral at pag-initan kahit naman hindi dapat pag-usapan dahil siya patong pagbintang na itatago na lang po natin siya. Para sa naman yung privacy niya naman is maitatago naman sa mata ng iba. You know guys, talagang kinuhaan talaga sakto dun sa saktong-sakto dun sa pag I love you ni Paolo Avellino. Aba, sabi nga ng paramihan dito kasi kakaibang level ito, sabi nga yung karamihan, which is talagang kakaibang level yung nakitaan natin sa kanila guys. Ibang-iba talaga siya. Kumbaga is talagang hindi mo siya maisip or hindi mo siya maikumpara sa mga ibang love team. Yung kaganapan ng Kim Pao San, talagang kumbaga sa burkang pumutok na talaga yung lava. Parang ganun, pumutok na talaga yung katotohanan. You know guys, sa mga comment dito about dito kay Paolo Avellino sa past relationship niya. They just asking me if bakit si Paolo Avellino ay nagde-deny sa mga ex niya kung bakit hindi siya masyadong showy sa mga ex niya, sa mga naging ex sa media. Yan po yung tanong sa akin dito. Peanuts Blood, bakit nagde-deny po si Pao sa mga ex niya? Ano meron? May magagalit ba? O tatanungin siya ng ganon? At kung ba't di siya nag-open about his past? Yan yung parang ng atin isang content creator or isang magko-comment sa atin dito guys. Ito lang yung sagot natin dito guys. Maybe for me na hindi siya, kumbaga hindi siya publicly na sinasagot ni Paolo Avellino ay yung mga about sa kanya mga past. Maybe she forgot it already or something that he want privacy. Kasi ang privacy kasi pinag-uusapan dyan guys, mas malakas pa yan kumpara sa mga iba. Lalong-lalo na pag yung tao ay tahimik at ayaw niya talaga na maalungkat yung kanyang privacy ay dyan mo matikita yung sinasabi nila na hindi mo na siya, kumbaga isayaan mo na lang siya. Hindi mo na sa tanongin about sa mga something na ayaw kanyang sagutin. Kasi pag yan ay tinatanong mo sa mga bagay-bagay na hindi ka naman niya sasagutin is lalong mawawalan siya ng kwan sa'yo, gana sa'yo. And yet, si Paolo Avellino kasi guys, wala pa naman tayong alam sa kanya na inamin niya patungkol sa mga past relationship niya. Wala pa naman tayong alam dyan sa mga past relationship niya. Inamin niya ba? Wala pa. Pero ang dami sa mga fans nga na nakakaalam mismo sa kanya is mas marami ang alam ng mga fans patungkol sa kanya kumpara sa atin. Pero ito guys, dapat si Paolo Avellino na umamin dyan kasi matagal naman na sila ni Kim Chiu
Pero ito kasing pinakmahirap, ayaw pa niya kasing magsalita basta pagdating sa mga ganyan na bagay. Ayaw ni Paolo Avellino na magsalita, yan yung diferensya dito. At iyan din yung ayaw ng mga iba pag tuwing ikaw ay tinatanong si Paolo Avellino patungkol sa mga ganyan na bagay is ayaw din magsalita si Paolo Avellino. Ayaw niya talaga, parang iniisip niya dito guys is hindi daw niya kailangan magsalita. Mag-iba, parang ang kwan kasi ang weird kasi kung iisipin mo na hindi mo kailangan magsalita sa mga bagay-bagay na gano'n. Parang ang weird na kasi masyadong nawiwirduhan ako. Na mga bagay-bagay na hindi ka magsalita ba? Pero sa katunayan guys, kung tatanungin mo si Paolo Avellino, kaya ito masasabi natin dito ay dapat wag nating i-discriminate si Paolo Avellino. Dapat proud tayo sa kanya kasi siya yung dahilan kung bakit umamin na rin si Kim Chiu at dahil din sa pag-I love you niya, umamin na rin yung dalawa na may relasyon na sila. Kaya nga po itong si mami ni Paolo Avellino ay very proud kay Kim Chiu dahil siya po yung dahilan kung bakit patuloy pa rin si Paolo Avellino na lumalakas ang loob sa industriya. At yung parang kumbaga ina-acknowledge niya din niya yung mahiyain factor or something na ina-adapt niya na rin niya dun sa sarili niya, yung hindi na siya mahiya. Parang ganon guys. Kitang-kita naman natin kasi dito kay Paolo Avellino na masyado kasi din siyang mahihain at iyon yung nahahalata natin dito. You know guys, hindi naman tayo yung masyadong mabola or masyadong kwan ba, pero nakikita kasi natin dito yung kalagayan ni Paolo Avellino noon na masyado siyang mahihain at hindi rin siya umaamin sa lahat ng bagay noon. At now, aminado na siya guys, kaya ito na yung kilig factor pagdating kay Paolo Avellino. Sana naman to pagpatuloy mo yan dahil lahat ng mga tao ay sumusuporta sa iyo ay talagang gusto nila na may road to forever na kay Kim Chiu. Huwag sana kayong matulad sa kat din na biglang iwas na hindi mo maintindihan kung anong rason. Diba? At hanggang dito na lang pong ating updates guys. Maraming salamat. At God bless po sa ating lahat. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating updates at sana din po ay suportahan ninyo ang ating YouTube channel. Sa ating YouTube channel, paki-like, subscribe, and share naman po. Isang malaking tulong nyo na po yan para sa akin. Maraming salamat po again.